Hailey, na kasalukuyan na ring buntis. Ang gwapo ng first pamangkin ko ah. Komento ni Xavier sa anak nila ni Nicole. Ikaw ayaw mo pa kasi mag-asawa at nang magkababy ka na rin. Hindi ba Monica? Tanong niya kay Monica na ikinagulat nito. Oo nga po sir. At mabilis nitong ininom ang juice na nasa bote na hawak nito. Hindi naman nakaligtas kay Xavier ang naging itsura ni Monica matapos nitong sagutin ang tanong ng kanyang kapatid na si Hunter. At nang lumingon si Monica sa gawin niya ay nagtama ang kanilang mga mata. Pareho silang natahimik at tinitigan lang ang isa't isa hanggang sa narinig nilang umungol na si Nicole, tanda na nagising na ito. Honey, are you alright? Agad niyang nilapitan si Nicole upang ipakita dito ang bagong panganak na baby ng mga ito. Oo honey, medyo nanghihina pa ang katawan ko pero okay naman ako. Daing ni Nicole. Look at our baby honey. At inilipat ni Hunter kay Nicole ang baby na pinangalanan ng mag-asawa na Baby Tyrone. Alam naman ni Hunter na mahina pa ang asawa niya kaya inihiga muna niya si Baby Tyrone sa tabi ng kanyang asawa para matitigan man lang ito. Ang pogi niya honey. Nakangiting saad ni Nicole. Siyempre, mana sa akin, hindi ba anak? Kunwari parang tinatanong ni Hunter ang anak niya na nakapagpatawa naman kay Monica at Nicole. Si Xavier naman ay napangisi na lang sa tinura niya. Yabang? Komento ni Nicole kahit na nahihirapan ito dahil sa hirap na naranasan nito dahil sa panganganak. O Nicole, huwag mo munang awayin ang asawa mo't wala ka panlaban yan kay Hunter. Biro ni Monica. At muli nagtawanan na naman sila sa loob ng kwarto. Nang makaalis sila, Xavier at Monica, ay agad na tinulungan ni Hunter si Nicole para mapadede nito ang kanilang baby. Noong una ay nagtatawanan pa sila nang hindi nila matutunan kung papaano mapapadede ng maayos ang kanilang anak. Pero nang lumaon ay napadede na rin ni Nicole ang anak nila. Pagkatapos magpa-breastfeed ni Nicole, ang anak nila ay nakatulog na rin ito sa tabi nito. Doon naman niya pinaghanda kahit konting lugaw si Nicole para makakain. Hindi pa kasi ito pwedeng kumain ng mga hindi soft foods. Bili ng doktor nito. Honey, kain ka muna. At inilagay niya ang tray ng pagkain sa side table. Sinubuan niya si Nicole paunti-unti hanggang sa maubos nito ang pagkain hinanda niya. Nang makainom ito ng maligamgam na tubig ay nagsabi ito sa kanya na iidlip ulit saglit at medyo nanghihina pa raw ang katawan nito. Agad naman niyang kinuha ang anak nila na mahimbing na rin na natutulog at inilagay niya sa higaan nito. Masarap sa pakiramdam na mahirap ang pagiging isang ama. Pag-amin niya sa sarili, pero lahat ay gagawin niya para sa kanyang mag-ina. Mahal na mahal niya ang mga ito at hindi siya makapapayag na may makapanakit sa mga ito na kahit sino. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglang may kumatok muli sa pinto at iniluwa ang daddy ni Nicole kasama si Lester. Daddy, tawag niya sa kadarating lang niyang bianan. Hunter, kumusta ang anak ko at ang apo ko? Agad ay tanong nito nang maibaba nitong isang bag na dala nito sa couch ng silid. Okay naman po sila daddy. Isinama ko si Lester at siya nagpresentang magmaneho papunta dito sa Manila. Paliwanag dito sa kanya nang makita nitong nakatingin siya kay Lester. Kahit na wala naman talagang naging relasyon ng asawa niya at si Lester, ay hindi pa rin niya makuhang magustuhan ito. Nakita pa niyang lumapit si Lester, malapit sa kama ni Nicole at tinitigan ito na mas lalong nagpairita sa kanya. Pagkatapos ay dinukwan naman nito ang natutulog nilang anak ni Nicole sa tulugan nito. Tatay Alfred, ang gwapo ng apo mo. Mana po sa'yo. Nakangiting lumingon si Lester sa kinaroroonan ng daddy ni Nicole. Inismiran naman niya si Lester at gusto sana niyang sabihin na siya ang kamukha ng anak niya. Pero nagpigil na lang siya at baka magising pa ang asawa niya at mapagalitan na naman siya. Oo nga, pero parang wala man lang atang nakuha kay Nicole kahit na ano ah. Pagdakay reklamo nito na ikinatawa nilang tatlo. Ilang minuto lang ang lumipas ay may kumatok na naman sa pinto kaya napatingin silang lahat nang bumukas ito. Pumasok mula doon ang kanyang papa kasama ang Kuya Knight niya at ang asawa nitong si Ate Hailey. Hindi nakasama si Tita Agnes niya at masama daw ang pakiramdam. Nagkatinginan ng kanyang biyanan at ang kanyang papa. Nakalimutan niyang pareho nga palang unang apo ng mga ito
ang kanilang anak. Kaya medyo excited pa mga ito na makita ang kanilang anak. At nag-abot patuloy ang mga ito sa ospital. Walang gustong magsalita sa mga ito na makapasok ang kanyang papa at Kuya Knight. Si Ate Hailey naman ay kinilig ang kanilang anak na Nicole dahil sa tulog pa rin ito hanggang ngayon. Alfredo, maaari ba tayo mag-usap? Narinig niyang tanong ng kanyang papa sa kanyang bianan. Sige. Tumayo ito mula sa kinauupuan at saka sumunod sa kanyang papa. Sila Knight naman ang nag-alaga kay baby Tyrone habang inaayos niya ang mga pagkain na dala ng mga ito na nasa table. Habang si Lester naman ay nagbabasa ng magazine sa couch at manaka-naka ay sinusulya pa ng asawa niya. At hindi niya namalayan na lumipas na palang 1 oras at hindi pa rin bumabalik ang kanyang papa at biyanan niyang lalaki. Alfredo, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Panimula ni Leonardo. Matagal na yun, Leonardo. Wala na tayong magagawa at nangyari na ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Matagal akong hindi pinatahimik ng konsensya ko, lalo na nang malaman ko na ang anak mo pala na si Nicole ang naging asawa ni Hunter. Hindi agad sumagot si Alfredo at napabuntong hininga ito. Matagal ko na rin kinalimutan ang lahat ng nangyari, Leonardo. Kung ang Diyos na nakakapagpatawad, ako pa kaya na tao lang? Matatanda na rin tayo para sa mga alitan na iyan. Iniisip ko na lang ay ang mga anak natin. At ngayon, na may apo na rin tayong dalawa, ay mas mabuti sigurong ibaon na lang natin sa limot ang lahat. Salamat, Alfredo. At sana, ay matawag na rin kitang Balae. Nakangiting saad ni Leonardo. Oo naman, Balae. At tinapik pa nito ang balikat ni Leonardo bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Hawak ni Hunter ang isang bote ng gatas at padaos-dos siyang napaupo sa couch na malapit sa harapan ng crib ng kanyang anak. Halos hindi pa siya nakakatulog na maayos simula nang dumating sila ni Nicole galing ng ospital. Hindi siya naging handa sa ganitong sitwasyon ng pagiging isang ama. At nilingon niya ang kanyang asawa na mahimbing pa rin na natutulog. Sinabihan kasi niya itong magpahinga pa para makabawi ito ng lakas pagkatapos nitong manganak sa kanilang panganay. Ayaw naman niyang basta nalang iwan sa mga katulong ang pag-aalaga sa kanilang anak. Kaya ginagawa niya ang lahat para maalagaan ito ng mag-isa. Han? Tawag sa kanya ni Nicole. Bigla siyang napatayo sa upuan at muntik pa siyang matumba dahil sa antok. Bakit honey? Lumapit siya sa kama upang tulungan bumangon si Nicole. Mukhang pagod na pagod ka, Han. Hinawi pa nito ang buhok niya na halos hindi na niya naayos dahil sa kakaalaga sa anak nila. Okay lang, honey. Mas gusto ko kasing ako mag-alaga sa anak natin hanggang nagpapagaling ka. Pasensya ka na, Han, kung hindi pa kita matulungan sa ngayon sa pag-aalaga ng anak natin. Ibinaba niya ang may timpla ng gatas na bote sa side table at sa kanya tinabihan sa kama ang kanyang asawa. Huwag ka nang malungkot, honey. Makakabawi ka rin ng lakas at maalagaan mo din sa baby Tyrone. Matulog ka muna, Han. Ako muna magbabantay sa anak natin. Tutal, tulog naman siya. Hinawakan ni Nicole ang kanyang pisngi at pinilit siyang humiga sa kama at buhat doon ay nakaidlip sila ng ilang oras. Honey, I gotta go. May meeting lang kami sa hotel sandali. Paalam niya kay Nicole na kilik-kilik ang kanilang anak. Sige, hon, mag-iingat ka. Hinalikan niya si Nicole. Sunod ang kanilang anak na mahimbing na natutulog sa braso nito. 1 linggo na ring mahigit simula nang ipanganak ni Nicole ang kanyang anak. At unti-unti ay bumalik na rin ang lakas nito kaya medyo nakikilik na nito ang kanilang anak na si baby Tyrone. See you later, honey. May gusto ka bang ipabili or something? Umiling si Nicole at saka siya nitong initian ng ubod ng tamis. Umuwi ka lang ng maaga, honey. Masaya na ako. Biro nito sa kanya. Napailing na lang siya at saka niya muling hinalikan sa noo ang kanyang asawa. Hindi pa ako nakakaalis. Miss mo na ako agad? Hindi ah. Pinauuwi lang kita, honey, ng maaga para may mag-alaga kay baby Tyrone, no? Nakangusong sagot sa kanya ni Nicole. Pareho silang nagtawanan sa kanya tinungo ang pintuan ng kwarto na sakto namang may kumatok. Pagbukas niya ay nakita niya si Sally na dala ang mga bagong hugas na bote. O Sally, aalis muna ako. Ikaw na munang bahala kay Mom Nicole mo at sa anak namin. Huwag ka munang pumunta kung saan-saan. Pakisamahan mo muna sila dito, okay? Bilin niya dito. Okay po, sir.
Nakangiting sagot sa kanya ni Sally. Pinuntahan agad nito ang kanyang mag-ina at ibinaba nito ang mga dalang gamit ng bata. Siya naman ay tinungo na ang pinto para umalis at pumunta na ng opisina. Ma'am Nicole, ang gwapo po talaga ng anak niyo ni Sir. Buong paghangang saad ni Sally kay Baby Tyrone. Siyempre, mana sa daddy niya. Ilan po kaya ang paiiyakin na babae ni Baby Tyrone, Ma'am Nicole? Birong muli ni Sally. Ikaw talaga, Sally? Sabay pa silang nagtawa na nadalawa ni Sally pagkatapos. Maghapong nakabantay si Sally sa kanilang mag-ina at inuutusan lang niya itong bumaba kapag nagpapakuha siya ng kanilang pagkain. Mabuti na lang at marunong din ito sa pag-aalaga ng bata kaya medyo hindi siya nahirapan nang mag-alaga sa anak nila ni Hunter nang umalis ito. Hinaheli niya si Baby Tyrone nang may kumatok sa pinto. Natawa pa siya at bigla niyang naisip si Sally. Talagang kumakatok pa ito bago buksan ang pinto? Alam naman nitong sila lang dalawa nag-aalaga sa kanyang anak at ang dalawang katulong nila ay namili ng grocery. Sally, pumasok ka na at buhat ko si Baby Tyrone. Nagulat pa siya ng padabog na buksan ni Sally ang pinto na halos ikagulat nilang mag-ina. At ganoon na lang ang takot niya nang lingunin niya ito at muli nagbalik ang nakakatakot na pangyayari sa kanya. Hawak ni Liza si Sally sa buhok habang umiiyak ito. Napansin niyang nakasuot pa ito ng pangtubero at doon niya naisip na marahil ay nagpanggap itong taga-ayos ng tubo para lang makapasok sa bahay nila. May hawak pa itong baril at nakatutok kay Sally. Lisa! Nanginginig niyang tawag sa pangalan nito at pagdakay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ma'am Lisa! Umiiyak si Sally nang lingunin niya itong muli. Tingnan mo nga naman, ang dating office girl at low-class lady ay buhay reyna na ngayon. Inikot pa nito ang paningin sa kabuuan ng malaki nilang kwarto. Lisa, please, patahimikin mo na kami. Nagsimula na siyang makaramdam ng panginginig ng katawan dahil sa takot at sa anumang maaaring gawin nito sa kanila. Matatahimik lang tayong pare-pareho kung mawawala ka na at ang anak mong yan. Sigaw ni Liza sa kanila. Halos mabingis siya sa lakas ng boses nito na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sabihin mo kung anong dapat kong gawin para layuan mo na kami at tumigil ka na sa panggugulo mo sa amin, Liza. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang saktan ng anak ko pati si Sally. Pagmamakaawa niya kay Liza, alam niyang nasasaktan na din si Sally dahil sa paraan ng pagkakahawak ni Liza sa buhok nito. Maging ang kanyang anak ay hindi niya kayang makitang masaktan dahil lang sa babaeng katulad ni Liza. Kung ang buhay mo ang hingin kong kapalit, ibibigay mo ba ang gusto ko? At saka itong umisi sa harapan niya na para bang sinusubok ang katapangan niya. Liza, maawa ka sa anak ko. Mas lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakayakap sa kanyang anak at unti-unting lumapit si Liza sa gawin niya. Exactly. Kung mahal mo ang anak mo, sasama ka sa akin para walang mangyaring masama sa kanya. Naiintindihan mo ba, Nicole? Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napaiyak na siya nang tuluyan ang makita niyang hirap na si Sally ng mga oras na iyon. Pati ang kanyang anak ay madadamay kung hindi niya susundin ang gusto ni Liza. Bitawan mo si Sally at sasama ko sa iyo. Ibibigay ko sa kanyang anak ko. Matapang niyang saad kay Liza. What do you think of me? Not using my head? Kung tumakas kayo ng katulong mo kapag pinakawalan ko siya, ano mangyayari sa akin? Mukhang wala na talaga siyang ibang maaaring gawin kung hindi ang sumama kay Liza upang matapos na ang panggugulong ginagawa nito sa kanila. At kahit na mapahamak siya, handa niyang gawin ang lahat, maging ligtas lang ang kanilang anak ni Hunter. Ilagay mo ang anak mo sa kama, tapos ay dahan-dahan kang lumapit sa akin. Bilisan mo! Sigaw ni Liza sa kanya. Nanginginig ang mga tuhod niya habang papalapit siya sa kanilang kama para ilagay ang natutulog niyang anak. Dumating na sana si Hunter para matulungan sila. Dasal niya sa Diyos ng mga oras na iyon. Ibinalot niyang mabuti sa kumot ang kanyang anak at sa kanya pinahid ang mga luhang nasa kanyang pisngi. Pagkaraan ay bumaling siya sa kinaroroonan nila Liza at Sally. Nakangiti pa rin si Liza sa kanya at hindi niya kayang tingnan si Sally sa itsura nito. Lalo na't alam niyang hirap na ito sa kalagayan nito habang sabunot pa rin ni Liza ang buhok nito. Lumapit ka dito, bilis! Sigaw muli sa kanya ni Liza. At nang makalapit siya dito, ay bigla nitong inihagis sa kama si Sally
at siya naman ang dinaklit nito sa buhok at saka sinabunutan. Alam mo ba kung gaano ko katagal na hinintay na magawa ko sa iyong ganitong bagay ha, Nicole? At mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakasabunot nito sa kanyang buhok. Halos humapdi ang anit niya sa ginagawa sa kanya ni Liza. Pero hindi na niya iyon masyadong ininda. Mas natatakot pa siya sa maaari nitong gawin sa kanyang anak at kay Sally. Kaya nang hilahin siya nito papalabas sa kanilang silid ay hindi na siya pumalag. Kailangan nilang makaalis ni Liza sa bahay nila para masigurado niyang ligtas ang kanyang anak. Habang pababa sila ng hagdan ay nakasalubong nila ang dalawa pang katulong na kagagaling lang sa labas. Bitbit ang mga supot ng groceries. Napatakip pa sa mga bibig ang mga ito nang makitang itsura niya sa kamay ni Liza. Hindi na nagawa ng mga ito na magsalita dahil na rin sa takot at sa baril na nakatutok sa kanya na hawak ni Liza. Paglabas nila ng pinto ay agad silang nakita ng mga bodyguard na nasa gate. Hindi rin makapaniwala ang mga ito na nakapasok na naman si Liza sa loob ng kanilang bahay. At mambubunot ng baril ang mga ito nang lalong higpitan ni Liza ang pagkakahawak sa buhok nito at itinutok nito ang baril sa kanyang ulo. Sige, gumalaw kayo dyan at nang sumabog ang ulo ng amo nyo. Matapang na banta ni Liza sa mga nagbabantay sa bahay nila. Walang nagawa ang mga ito nang marinig ang sinabi ni Liza, kaya parang nanghihinang ibinaba ng mga ito ang mga baril na hawak ng mga ito. Tabi! Tumabi kayo dyan, lahat! Kung ayaw niyong pati kayo barilin ko! Sigaw muli ni Liza. Mabilis namang tumabi ang mga ito at hinayaan silang makalabas ni Liza sa kanilang gate. Nakakailang hakbang pa lang sila ay may isang van na biglang tumapat sa kanila ni Liza. At saka mabilis na binuksan ng isang tao sa loob ng van ang pinto. Itinulak siya ni Liza papasok sa loob ng kotse at doon niya nakita ang iba pang mga kasama ni Liza sa loob ng sasakyan. Pasok! Bilis! Pagkapasok niya sa loob ng van ay agad na tinalian ng isa sa mga lalaki ang kanyang mata ng panyo. Pagkatapos ay binusalan nito ang bibig niya gamit ang isang tela para hindi siya makapagsalita. Sunod namang ginapos ang dalawa niyang kamay dahilan kung bakit hindi na siya makakilos na maayos. Habang nasa biyahe sila ay tahimik siyang nakikinig sa mga pinag-uusapan ng mga taong kasama niya sa loob ng sasakyan kasama ni Liza. Can you make it faster, ha? Dinig niyang utos nito sa driver na nagmamaneho ng van. Ma'am Liza, naayos na po namin ang pagdadalhan sa babaeng ito. Sunod naman niyang narinig na boses na malamang ay nanggaling lang malapit sa tabi niya. Mabuti naman at nagkaisip kayo ng gawin iyon. Mataray na saad ni Liza pagkatapos. Nang wala na siyang narinig na boses sa paligid niya, ay doon niya muling naalala ang anak nila ni Hunter. Okay lang kaya ang kanyang anak? Hindi kaya ito umiiyak dahil wala siya sa tabi nito? Nalaman na kaya ni Hunter ang nangyari sa bahay nila nang umalis ito kanina? Magkahalong takot at galit ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Alam naman niya ang pinanggagalingan ng galit ni Liza sa kanya pero ang idamay nito pati ang anak nila ni Hunter ay hindi na niya makakayanan pa. At mas lalong hindi niya ito mapapatawad kung sakaling may nangyaring hindi maganda sa kanyang anak kanina habang ginagawa ni Liza ang kahibangan nito sa kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas ay may narinig siyang pagbukas ng pinto. Sa isipan niya ay parang isa itong malaking gate dahil na rin sa paglangit-ngit ng mga bakal nito habang binubuksan. Paghinto ng van na sinasakyan nila ay agad na bumaba ang mga laman nito dahil na rin sa narinig niyang mga yabag ng paa na nagmamadaling bumaba. Talian mong babaeng yan, ha? Huwag niyong hahayaang makawala. Narinig niyang utos ni Liza sa isa sa mga kasama nitong lalaki. Alam niyang umalis ito dahil naramdaman niya ang tunog ng suot nitong sapatos na papalayo. At sunod niyang naramdaman ang paghawak sa isang braso niya ng isang tao at kinaladkad siya nito papasok sa isang lugar na wala silang idea kung anong itsura. Habang lumalakad siya ay marami siyang naririnig ng mga pinag-uusapan ng mga lalaking kasama ni Liza. Hanggang sa utusan siya ng isa dito na humakbang ng maayos kung ayaw niyang malaglag sa hagdan. Sinipa pa nito ang isang kahoy na tumama sa pader. Kaya naisip niyang maaaring isang bodega ang kinaroroonan nila dahil mukhang makalat at tahimik ang paligid. Naramdaman na lang niyang isinalya siya ng isa sa mga lalaki sa isang upuan at bigla na lang siyang kinausap nito. Dito ka lang, huwag kang magtatangkang tumakas kung ayaw mong mamatay na maaga. Sayang naman ang ganda mo kung bulate lang makikinabang sa'yo. Narinig niyang nagtawanan ng mga lalaki na sa paligid niya
At aaminin niyang nilkuban siya ng kaba nang mapagtanto niya ang sinabi ng lalaking nagsalita kanina. Bata pa ang kanyang anak at hindi siya maaaring mamatay. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Kailangan pa ako ng anak ko. Pakiusap niya sa mga lalaki na sa paligid niya. Pero imbis na kaawaan siya ng mga ito ay sabay-sabay pa itong mga nagtawanan sa harapan niya. Uy pare, maawa ka daw sa kanya. Tudyo ng isang lalaki sa kanya. Hinimas pa nito ang braso niya kaya mas lalo siyang natakot. Mapag-uusapan naman yan, miss. Kung ibibigay mo ba ang gusto namin, bakit hindi ka namin papakawalan? Di ba mga pare? Oo naman. Tayo pa ba pare? Muli niyang narinig ang pagtawa ng mga ito. Ano bang gusto niyo? Pera ba? Mabibigyan ko kayo ng halagang gusto niyo basta pakawalan niyo lang ako dito. Sagot niya sa mga ito. Wala siyang pakialam kung marinig pa siya ni Liza dahil wala na siyang ibang gustong gawin ng mga oras na iyon kung hindi ang makawala sa mga kamay nito at makita ang mag-ama niya. Ikaw ang gusto namin. Sagot ng isa sa kanya na nakapagpatayo ng balahibo niya. Maawa kayo sa akin. Maliit pa ang anak ko at kailangan niya ako. Napahagulhol na siya sa sobrang takot na nararamdaman niya dahil sa mga nangyayari sa paligid niya ng mga oras na iyon. Kaya ka nga namin kinakausap, di ba? Palalayain ka namin, basta ba ibibigay mo ang gusto namin sa'yo? Ano, call? Saad ng isa pang lalaki sa kanya. Alam niyang niloloko lang siya ng mga ito at wala itong balak na pakawalan siya. Ano man ang mangyari. Mahal kong asawa ko, hindi ko kayang gawin ang sinasabi niyo. Mga demonyo kayo! Nagagalaitin niyang sigaw. Uy, mahal daw niyang asawa niya mga pare. Paano ba yan? Sabay-sabay na tumawa ang mga ito pagkarinig sa sinabi ng isang lalaki ng bagay na iyon. Mahal pala eh. Yaan mo siyang mamatay dito. Okay, pagkatapos na sa kanya si Ma'am Liza, saka natin siya hingin, di ba? Sa bagay, saka hindi pa natin talaga pwedeng pakialaman ng isang yan. Ngayon, at paniguradong lagot tayo kay Madam. Suwestyon ng isa pa. Narinig niyang isa-isang umalis sa mga taong nasa paligid niya. Matapos siyang igapos ng mga ito sa isang silya. Pinariringgan niya ang paligid pero wala siyang ibang huni na marinig kundi ang katahimikan. Malamang ay malayo sa bayan ang lugar na kinaroroonan nila dahil wala siyang marinig na ingay mula sa mga dumadaang sasakyan. Nanatili siyang tahimik sa kinauupuan niya at pilit niyang kinakalma ang sarili para hindi siya pangunahan ng takot at kaba. Pero kahit anong isipin niyang bagay maski ang kanyang mag-ama ay hindi pa rin mawala sa isipan niya ang maaaring mangyari sa kanya sa mga kamay ni Liza na maaari siyang mamatay at hindi na niya tuluyang makita ang kanyang pamilya. At para sa kanya, ano man ang mangyari ay hindi siya makapapayag na magulo pa ni Liza ang buhay ng kanyang pamilya. Kahit na mapatay pa niya ito, ay gagawin niya. Matigil lang ito sa mga masasamang bagay na binabalak nitong gawin, lalo na sa kanyang anak. Nakiramdam siya sa kanyang paligid kung ano na ang mga ginagawa ng mga taong nagbabantay sa kanya. Hirap pa rin kasi siyang makakita dahil may piring pa din ang mga mata niya. Maging ang bibig niya ay nangangapal na dahil sa busal na tela sa kanyang bibig. At kahit anong galaw ang gawin niya ay hindi niya matanggal ang lubid na nakapulupot sa kanyang pulsuhan. Ramdam na rin niya na mahapdi na ang kanyang braso dahil sa pagkakatali ng mga ito sa kanya. Dahil doon ay unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa na makikita pa siyang buhay ni Hunter at may liligtas nito. Muli ay tumulo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata na natutuyo agad dahil sa telang nakapiring sa kanya. Ilang segundo pa ang lumipas ay may narinig na siyang mga yabag ng mga paa at ang isang paa ay may nasipa namang lata kaya bahagya pa siyang nagulat. Tanggalan niyo ng piring ang babaeng yan. Dinig niyang utos ni Liza sa mga kasama nitong lalaki. At hindi nga nagtagal ay unti-unting nagliwanag ang paningin niya nang tuluyang matanggal ang panyong nakapiring sa kanyang mga mata. Hello Nicole, kumusta ka? Manhid na ba ang katawan mo dyan sa kinauupuan mo? Kita niya ang pagkislap ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya. At sunod niyang nakita ang mga bagay na dala ng mga lalaking nakapaligid dito. Ang isang lalaki ay may hawak na sentron habang ang isa naman ay gunting. Liza! Maawa ka sa akin. Maliit pang anak ko at kailangan niya ako. Pagmamakaawa niya rito. Sana, inisip mo yan bago mo landiin si Hunter, Nicole. Hindi ko siya inagaw sa'yo.
Nagkataon lang na mas nauna kami magkakilala kaya humantong sa ganoon ang lahat. Pero maniwala ka, hindi ko inagaw si Hunter sa'yo, Liza. Really? Kaya pala nagpabuntis ka pa kay Hunter? At dahil doon ay napilitan tuloy siyang pakasalan ka kahit na hindi ka naman niya mahal. Sigaw nito sa kanya. Halos mandumilat ang mga mata nito sa galit dahil sa kanya. At aaminin niyang natatakot na rin siya dahil sa mga nangyayari sa paligid niya. Please, Lisa, pakawalan mo na ako. Maawa ka sa anak ko. Huwag mo siyang idamay. Pakawalan mo lang ako dito. Hindi ako magsusumbong kahit kanino ng tungkol sa ginawa mo. Naiiyak na niyang pagmamakaawa kay Liza. And do you think maniniwala ko sa mga sinasabi mo? Oh, come on, Nico. I was not born yesterday. At alam ko sinasabi mo lang iyan para makawala ka dito. And sorry to say this to you, my dear. Hindi ako kasing tanga mo. At kinuha nito ang sentron sa isang lalaki. Nakatabi nito at saka nito sinanyasan na tanggalin ang tali niya sa likod. Pagkatapos ay itinulak siya ng lalaking nagtanggal ng tali sa kanyang mga kamay. Dahilan kung bakit napasubsob siya sa sahig at nangudngod. At ang mga sumunod na pangyayari ay tila isang bangungot sa kanya. Hinagupit siya ng hinagupit ni Liza ng sentron sa katawan. Nang mapagod ito, ay inutusan naman itong buhusan siya ng tubig na malamig. Masarap ba makainom ng tubig na malamig, Nicole? Mukha kasing nauuhaw ka. May panguuyam na tanong nito sa kanya. Halos mamilipit na siya sa sakit at ginaw nang lumapit ito at sabunutan naman siya nito. Yan ang napapala ng mga babaeng mga agaw. Wala akong inagaw sa iyo, Liza. Demonyo ka. Pagbabayaran mo mga kasamaan mo. Tandaan mo yan. Matapang niyang sagot kay Liza at halatang lalo itong nagalit dahil sa sinabi niya. At muli, sinaktan na naman siya nito. Sa pagkakataong iyon ay sinipa naman siya nito sa katawan habang nakahandusay siya sa semento. Lahat ng meron ka ngayon, sa akin dapat yon. Si Hunter, ang anak mo, ang buhay mo. Demonyo ka, Liza. Hindi mo makukuha ang pamilya ko sa akin. At kahit kailan, hindi ka magiging maligaya dahil sa kasamaan mo. Inubos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagsigaw kay Liza. Para sa paraan man lang na iyon, ay makaganti siya sa mga ginawa nito sa kanya. At lahat ng sakit na ginawa nito sa kanya ay hindi pa pala sukdulan. Pagkatapos siya nitong bugbugin, habang hawak siya ng mga kasama nitong lalaki, ay may isa pa pala itong bagay na gagawin na hindi niya inaasahan. Gamit ang isang gunting, ay sinabunutan muli siya ni Liza at kulang na lang ay matanggal ang anit niya sa sakit na dulot ng pagkakasabunot nito sa kanya. Mukhang hindi ka nasasaktan sa mga ginagawa ko sa'yo. Baka dito sa susunod na gagawin ko, ay umiyak ka ng dugo. At saka ito tumawa na para bang nawawala na sa sarili. Tiningnan pa nito ang talim ng gunting na hawak nito at muling nagsalita. Tingnan natin kung magugustuhan ka pa ni Hunter pagkatapos kitang kalbuhin gamit ang gunting na hawak ko. Naalarma siya nang mapagtanto niya ang balak na gawin ni Liza sa iniingatan niyang buhok. Paano gagawin niya para hindi nito ituloy ang binabalak nitong gawin sa kanya? At huli na, nang maramdaman niyang unti-unti nang bumabagsak ang hibla ng kanyang buhok sa sahig. Liza, tigilan mo yan! Mahawa ka! Pero sa halip na tumigil ito ay tumawa lang ito ng malakas habang nakatingin sa kanya ang mga lalaking nakapaligid sa kanila. At hindi tinigilan ni Liza ang kanyang mahabang buhok hanggang hindi nito nauupod. Para siyang nauupos na kandila nang makita niya ang mga buhok niyang bumagsak sa semento. At umiiyak siya habang ginagawa sa kanya ni Liza ang kawalang hiyaang iyon. At wala siyang magawa kung hindi ang sumigaw at magpapalahaw lamang. Hanggang sa nanghina na siya ng tuluyan at nawalan na ng malay. Unti-unting iminulat ni Nicole ang kanyang mata mula sa pagkakaidlip at bumungad sa kanyang harapan ang mga pinagputulan ng kanyang buhok. Sa nararamdaman niya sa kanyang ulo ay halos kalbuhin na ni Liza ang kanyang buhok. Wala na siyang maramdamang bigat man lang sa kanyang anit. Napahikbi na lamang siya dahil sa nangyari sa kanya. Pati ang mga pasa sa kanyang muka mula sa pagkakasampal sa kanya ni Liza ay iniinda din niya. Napakademonyo ng babaeng iyon. Ang gusto na lang niyang gawin ay makaalis sa impyernong lugar na iyon. At ipinapangako niyang pagbabayaran ni Liza ang lahat ng kasamaang ginawa nito sa kanya. Lumingalinga siya sa paligid kahit na nahihirapan siyang gumalaw
At nakita niya di kalayuan sa kinuupuan niya ang isang lalaki na nakasandal ang balikat sa upuan. Malamang ay natutulog ito at may mga boteng nakaharap dito. At sa tabi ng mesa ay nakapatong doon ang isang cellphone. Nagkaroon siya ng konting pag-asa. Kailangan niya makuha ang cellphone na nasa mesa at matawagan si Hunter. Kapag natawagan na niya si Hunter, ay paniguradong pupuntahan siya nito't ililigtas. Iginalaw niya ang mga kamay niyang nakatali. Sa pakiramdam niya ay hindi agad niya matatanggal ang pagkakatali sa kanyang mga kamay. May nakita siyang isang lighter na kasama ng isang kahon ng sigarilyo. Mula sa kanyang upuan ay dahan-dahan niyang iniusog ang kanyang upuan. Pinilit niyang magawa ang bagay na iyon na hindi masyado nag-iingay para hindi magising ang lalaking inutusan ni Liza para bantayan siya. Kunti na lang at nakarating na siya sa mesa na pinagpapatungan ng lighter. Gamit ang kanyang bibig ay pinilit niyang makagat ang lighter at nagtagumpay siya. Nang makagat niya ang lighter ay inihulog niya ito sa kanyang lap. Pagkatapos ay buong lakas niyang pinilipit ang kanyang mga braso para mahawakan ng isa niyang kamay ang lighter. Nang maramdaman niyang nahawakan na niya ang lighter sa kabilang kamay niya, ay kinapa naman niya ang pihitan nito para buksan. Nagawa niyang makapa ang pihitan at dahil doon ay dali-dali niyang binuksan ang lighter. Napakagat siya sa labi nang maramdaman niya ang init ng apoy na sumayad sa kanyang balat. Tiniis niya ito at dinarang niya ang mismong pulsuhan niya para lumuwag ang pagkakatali sa kanyang kamay. Sa wakas ay naramdaman niyang makakaya na niyang ilusot ang isang kamay sa tali. Kaya binitiwan na niya ang lighter na hawak niya at mabilis niyang kinalas ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Nang tuluyan na niyang matanggal ang tali sa kanyang kamay, ay yumuko naman siya para tanggalin ang pagkakatali ng kanyang mga paa. Madali niya itong natanggal. Nakahinga siya ng malalim dahil mahimbing pa rin natutulog ang lalaking may-ari ng cellphone na gagamitin niya. Maingat niya dinampot ang cellphone sa ibabaw ng mesa at mabilis siyang na-dial. Hindi naman siya nabigo dahil agad naman sumagot si Hunter sa tawag niya. "Hello? Who's this?" "Hunter, si Nicole ito." Agad niyang sagot sa kanyang asawa. "My God, Nicole, saan ka dinala ng demonyong Liza na iyon?" Halata ang galit sa boses ni Hunter, pero mas pinili niyang pakalmahin ito at sabihin kung saang lugar siya dinala ni Liza. "Makinig ka, Hunter." Lumakad siya ng konti para masilip ang labas ng bintana ng abandonadong lugar na kinaroroonan niya. At laking pasasalamat niya dahil hindi na siya nahirapan pang hanapin ang address ng lugar na kinaroroonan niya. Dahil sa poste ng kuryente ay nakasabit ang isang malaking banner ng isang politiko. Sa ibaba noon ay nakasulat ang lugar kung saan ito tumatakbo sa nakaraang eleksyon. "Nicole, okay ka lang ba?" Untag sa kanya ni Hunter. "Oo, okay lang ako. Nandito ako sa Santa Mesa. Malapit ako sa Peralta Street. Bilisan mo, puntahan mo na ako dito. Pipilitin ko makaalis dito hanggang tulog pa nagbabantay sa akin." Nagmamadali niyang bilin kay Hunter. "Pero honey, wag ngayon Hunter. Saka na tayo mag-usap. Basta ang gawin mo ay ang bilin ko sa'yo. Mahal na mahal ko kayo ni Tyrone." At pinatay na niya ang cellphone. Hirap man siya sa paglalakad ay naisoli niya ang cellphone na hindi pa rin nagigising ang lalaki nagbabantay sa kanya. Pagkalapag niya ng cellphone ay dinampot niya ang isang 2x2 na kahoy na nasa sahig. Malamang ay pinagputulan ito mula sa mga kahoy na ginamit ng mga nagtrabaho dati sa lugar na iyon. May mga bakal pa siyang nakitang nakakalat, pero mas pinili na niya ang isang kahoy para gamitin na panghampas sa makikita niyang tauhan ni Liza. At napahiyaw siya nang may humakab sa kanyang likuran. Nagising na ang lalaki nagbabantay sa kanya. Nakita niya ang nanlilisik na mga mata nito, pero mas nanaig pa rin sa kanya na makawala sa pagkakayakap nito upang makatakbo pababa ng hagdan. Kaya naisip niyang pukpukin ang paa nito nang sa ganoon ay makawala siya dito. Nagtagumpay naman siya at napapalahaw ito sa sakit matapos niyang itodo ang pagdikdik ng kahoy sa paa nito. Nang makalayo siya sa lalaki ay hinampas niya ito sa batok, dahilan kung bakit bumulagta ito sa sahig. At doon niya nakita ang nakasuksok na baril sa bulsa nito. Binitiwan niya ang kahoy na hawak niya at kinuha niya ang 45 baril sa bulsa nito. Kahit hindi siya marunong gumamit noon ay mas makabubuting lakasan niya ang kanyang loob para makaalis siya sa malaimpyernong lugar na iyon at makauwi siya ng buhay sa kanyang pamilya. Mabilis siyang bumaba sa hagdan
Lumingaling nga siya kung may mga taong nasa ibaba pero wala siyang nakita. Kaya ipinagpatuloy niya ang paghakbang pababa. Nasa huling baitang na siya ng hagdan nang marinig niya ang isang lalaking nagmura. "Baktol! Nakatakas ang babaeng binabantayan natin!" Naalarma siya at natakot kaya tinutok niya ang baril sa dalawang lalaki na nasa harapan niya. "Sige, lumapit kayo nang pasabugin ko ang mga utak niyo!" Banta niya sa mga lalaking nagulat sa sinabi niya. Hindi lumaon ay lumabas pang isang lalaki mula sa abandonadong silid na pinanggalingan ng naunang dalawang lalaki. "Bakit hinayaan niyo makawala ang bihag? Mga bulol!" Sigaw nito sa dalawang kasama. "Diyan lang kayo! Huwag kayong lalapit sa akin kung ayaw niyong barilin ko kayo!" Banta niya sa mga lalaking halatang nagulat nang itutok niya ang hawak niyang baril sa mga ito. Pinagpalitan niya ang pagtutok ng baril sa mga lalaking kasabwat ni Liza. Hindi niya nakitang gumalaw ang mga lalaki nagbabantay sa kanya kaya kinuha niya ang pagkakataong iyon para tumakas. Naglakad siyang patalikod habang nakatutok pa rin sa mga lalaki ang hawak niyang baril. Nakakailang hakbang pa lang siya nang maramdaman niyang may kung anong bagay ang biglang itinutok sa ulo niya. Mabilis niyang nilingon ang likuran niya para makita kung anong bagay na nakatutok sa ulo niya. At ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya si Liza sa likuran niya na may hawak din baril. Nakatutok sa ulo niya ang hawak nitong baril kaya sinibulan na naman siya ng takot. "And where do you think you're going?" Nakataas ang isang kilay nito habang masama ang titig sa kanya. "Demonyo ka, Liza! Pabayaan mo na ako makaalis sa lugar na ito!" "At sa tingin mo na may pababayaan kitang makaalis sa lugar na ito ng buhay? Anong tingin mo sa akin, tanga? Tsak na magsusumbong ko sa mga pulis at kay Hunter kapag pinaalis kita dito, hindi ba?" Nakangisi nitong tanong sa kanya. "Wala akong pagsasabihan ng nangyari. Basta paalisin mo lang ako dito." Mahinahon niyang pakiusap kay Liza. Pero base sa nakikita niyang itsura nito'y wala ito talagang balak na pakawalan siya ng buhay. "Alam mo ba, Nicole? Mas maganda pa lang itsura mo kapag short hair ang buhok mo, no?" Maya-may umiikot ito sa harapan niya na hindi pa rin tinatanggal ang baril na nakatutok sa ulo niya. "Demonyo ka!" Naalala na naman niya ang ginawa nito sa iniingatan niyang buhok kaya sumibol naman ang galit sa puso niya at hindi na siya makapapayag na may gawin pa itong walang hiyaan sa kanya sa pagkakataong iyon. "At kayo naman mga gunggong kayo, bakit niyo hinayaan na makatakas ang isang ito?" Sigaw ni Liza sa mga taong nagbabantay sa kanya. Agad namang nagsilapitan ng mga ito sa gawin nila at saka siya hinawakan ng mga ito sa magkabilang braso. "Madam, hindi nga po namin alam kung paano natakasan sa mando ng babaeng yan." Depensa ng isa sa mga lalaking nasa tabi niya. "Mga inutil!" Sa pagsigaw ni Liza na iyon ay may mga huni ng mga patrol ng pulis silang narinig. At buhat doon ay nagkaroon siya ng pag-asang baka si Hunter na ang kasama ng mga pulis na iyon para iligtas siya. "Madam, mukhang nakapagsumbong na ata sa pulis ang babaeng ito. Bakit tayo nasundan ng mga pulis?" "Mga tonta! Kumilos kayo, dali!" Sigaw ni Liza at hinila siya nito papunta muli sa taas kung saan siya una nitong dinala. Nagpumiglas siya sa pagkakahawak nito kaya nakawala siya, tinutok muli niya ang hawak niyang baril kay Liza. Samantala ang mga lalaking utusan nito ay mga kumilos para humanap ng daan sa likuran. "Ibaba mo yan, Nicole!" Utos sa kanya ni Liza. "Hindi ko to ibababa, Liza. Hindi ko nahahayaang may gawin ka pang masama sa akin. Lalaban ako para kay Hunter at sa anak namin." Hiyaw niya kay Liza na mukhang lalong nagalit nang marinig nito ang sinabi niya. "Kahit mamatay ako ngayon, ay gagawin ko. Mapatay lang din kita. Demonyo kang babae ka." Dahil doon ay nakalayo siya kay Liza, unti-unti, at bumaba muli siya sa hagdan na inakyatan nila. Nilabanan niya ng titig sa Liza at hindi siya kumurap. Kahit isang beses para lang, hindi ito makagawa ng bagay na ikapapahamak naman niya. Nakababa na siya ng hagdan nang biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito ang mga uniformadong mga pulis. Sa likod ng mga ito ay si Hunter na halatang nawala ng kulay ang mukha nang makita siya sa ganoong kalagayan. "Sumuko ka na, Liza! Napapaligiran ka na namin!" Banta ng isa sa mga pulis na kasama ni Hunter. At halatang natakot si Liza kaya bigla nitong inihagis ang baril na hawak nito nang makita ang maraming pulis na lumusob sa lugar na pinagdalhan sa kanya. Agad din niyang binitawan ang hawak niyang baril at tumakbo siya papalapit sa kinaroroonan ni Hunter.
Maging ito'y nagmamadali rin tumakbo para mayakap siya. Nang sa wakas ay nasa harap na niya si Hunter, ay doon na siya napakagulhol ng iyak. Hinubad naman agad ni Hunter ang suot nitong leather jacket at isinuot sa kanya, at saka siya nito niyakap ng mahigpit. Nicole! Tawag nito sa pangalan niya. Halatang para itong nawala ng lakas na makitang itsura niya ng mga sandaling iyon. At hindi naman niya ito masisisi dahil talaga namang nakapanghihina ang mga pinagagawa sa kanya ni Liza. Hindi muna siya nagsalita, tumugot muna siya ng lakas sa pagkakayakap ni Hunter sa kanya. Nang mayakap niya ito ay parang nawala ang lahat ng takot na naramdaman niya kanina lamang at nagkaroon siya ng kapanatagan. Nang mapusasan na si Liza ay inihinto ito ng mga pulis sa tapat nila kaya bahagya siyang inilayo ni Hunter kay Liza at tinitigan ito ng masama. You're a real demon, Liza! Demonyo ka! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa asawa ko. Tandaan mo yan! Tiningnan lang din sila ng masama ni Liza at nagpatianod na ito nang itulak ito ng mga pulis para lumabas. Sa likuran naman ito ay ang mga lalaking nagpahirap sa kanya at nagulat pa siya nang biglang kumilos si Hunter para suntukin ang unang lalaking hawak ng mga pulis. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan kasama ng demonyong Liza na yan. Inawat pa si Hunter ng mga pulis nang tangka nitong suntuking muli ang mga lalaking kasabwat ni Liza sa pagdukot sa kanya. Han, nangihina na siya at gusto nang bumigay ng kanyang katawan. At agad naman siyang binalikan ni Hunter pagkatapos ay niyakap siyang muli nito. Hinalalayan siyang makasakay ni Hunter sa kotse nila at binilidan siya nitong magpahinga muna. Kinausap pa nito saglit ang mga pulis bago ito sumakay ng sasakyan nila. Gawin niyo ang lahat para hindi na makawala ang mga demonyong yan. Susunod agad ako sa presinto. Aasikasuhin ko lang ang asawa ko. Kami na pong bahala, sir, sa mga ito at sasiguraduhin namin hindi sila makakawala. Pagkasakay ni Hunter sa kotse nila ay agad siya nitong kinausap. Honey, dadalhin kita sa ospital. At akma na nitong paanda rin ng kotse nang hawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Wag na, Han. Ayoko magpunta ng ospital. Gusto ko na makita ang anak natin. Pakiusap niya kay Hunter. Totoo na ayaw niyang magpadala sa ospital at gusto na lamang niya magpahinga sa bahay nila. Jack na magkakagulo ang mga media kapag nalaman ng mga ito na ang asawa ni Hunter Montefalco ay napahamak at makikita ng mga ito ang kalunos-lunos niyang itsura. Sigurado ka ba, honey, na kaya mo? Pati si daddy nag-aalala sa'yo. Agad silang nagpunta ni Lester sa bahay nang tawagan ko sila. Tumango lamang siya at nang malaman niyang nasa bahay nila ang kanyang daddy, ay mas lalo niyang ginusto na makauwi at mayakap ito. Dahil sa sinabi niya kay Hunter na idiretso na lamang siya nito sa bahay nila, ay hindi na siya nito pinilit na magpunta ng ospital. Narinig na lang niyang tumawag ito ng private doctor at pinapupunta, urgent sa bahay nila. Hindi talaga ito mapakali hanggat hindi siya natitingnan ng doktor. Napangiti na lang siya dahil doon at nagpasalamat siya sa Diyos na binigyan pa siya ng pangalawang buhay para makasama ang kanyang pamilya. Nang ipinarada ni Hunter ang kotse nilang sinasakyan ay agad siyang bumaba upang pagbuksan ng pinto si Nicole. Hinang-hina pa ito dahil sa mga nangyari. Nang buksan niya ang pinto ng kotse nila ay nakita niyang umiiyak na naman ito. Pilit niyang itinatago ang galit na nararamdaman niya kay Liza dahil sa ginawa nito sa kanyang asawa. Ayaw niyang mag-alala si Nicole sa kanya pero sisiguraduhin niyang magbabayad ito sa kawalang hiyaan nitong ginawa sa kanilang pamilya. At hindi siya titigil hanggat hindi ito nakukulong dahil sa ginawa nitong kasalanan. Nagkunwari siyang matatag sa harap ng kanyang asawa at muli niya itong niyakap. Honey, don't cry please. Pinahid niya ang mga luhang naglandas sa pisngi ng kanyang asawa. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Marahil ay hindi pa rin ito makapaniwala na magkakasama pa silang muli pagkatapos ng nangyari. Nahihiya ako makita nila na ganitong itsura ko, Hunter. Hikbing sagot sa kanya ni Nicole. Tinitigan niya ang kanyang asawa at muli ay bumangon na naman ang galit sa dibdib niya nang makita niyang itsura nito. Puro pasa ito at ang maganda nitong buhok ay ngayon ay sobrang ikli na. Halos upo rin ng Liza na iyon ang buhok ng kanyang asawa at baka sa mukha nito ang pagod at panghihina. Ilang segundo pa lumipas at narinig nila na nagsilabas na ang mga tao sa loob ng kanilang bahay. At doon napahawak si Nicole sa kanyang braso.
Tiningnan siya nito na may luha sa mga mata at ang tanging nagawa na lamang niya yakapin muli ito ng mahigpit. Binulungan niya ito na magiging okay na ang lahat at wala nang makakapanakit sa pamilya nila. Pagbaba ni Nicole ng kotse ay napatulala ang mga taong naghihintay sa pagdating nila. Sa Monica ay napatakip ng bibig na makita nitong itsura ng matalik nitong kaibigan. Ang biyana naman niya ay napadakot sa sarili nitong mga kamao at kita niya ang pag-igting ng panga nito. Maging si Lester ay tumilim ang itsura nang makita nito ang nangyari kay Nicole. Hinawakan niya na mahigpit ang balikat ng kanyang asawa habang dahan-dahan silang lumalakad papalapit sa loob ng kanilang bahay. Naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Nicole at parang gusto niyang pumatay ng tao nang dahil doon. "Nicole, anak!" Lumapit agad ang kanyang biyanan sa kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. "Daddy!" Napahagulhol si Nicole sa balikat ng ama nito. "Paanong nagawa ni Liza na iyon ang ganitong bagay sa iyo, anak? Napakawalang hiya niya." At bahagya pa nitong inilayo ang mukha ni Nicole para matingnan ng mabuti ang mga pasa sa mukha ng anak nito. "Hunter, siguraduhin mong mabubulok sa kulungan ng demonyong Liza na iyon. Huwag kang papayag na makakapagpiyansa ang babaeng yun." Maotoridad na utos nito sa kanya. "Opo, Daddy. Gagawin ko po ang lahat para pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa asawa ko." Pangako niya sa kanyang biyanan. "Nicole." Si Monica naman ang lumapit at napaiyak din ito sa harapan ni Nicole. "Monica." At muli ay napahagulhol si Nicole nang makitang kaibigan nito. Para silang magkapatid na nagsumbungan ng mga nangyari at katulad ng kanyang biyanan ay galit na galit ito kay Liza. Nangako pa itong hihingi ng tulong sa mga magulang nito na may connection sa matataas na officials para mapabilis ang kasong isasampa nila kay Liza. At tuling lumapit si Lester na hindi nagsasalita. "Lester." Si Nicole na ang unang tumawag sa pangalan nito. Nakita lang niyang biglang kinabig ni Lester ang kanyang asawa at niyakap. Alam niyang wala na siyang dapat na ikaselos dahil alam naman niyang walang anumang namagitan dito at sa kanyang asawa habang nasa La Union ng mga ito. Pero sadyang hindi niya gusto ang pagiging malapit nito kay Nicole at kung paano ito makitungo sa kanyang asawa. Agad namang humiwalay si Nicole sa pagkakayakap ni Lester. Nagtitigan ng dalawa at doon niya nakitang bahagyang napangiti ang kanyang asawa pagkatapos. "Magseselos na naman ang asawa ko niyan sa mga pinagagagawa mo, Lester. Ikaw talaga?" Narinig niyang pabirong sabi ng kanyang asawa. "Bakit mo naman hinayaan na gawin sa iyo iyan ni Liza?" Sermon ni Lester sa kanyang asawa para itong kuya na pinapagalitan ng nakababatang kapatid nito. "Lester, huwag mo nang pagalitan ng anak ko." Saway ng biyanan niya kay Lester. Hindi na nagsalita si Lester. Pagkatapos at inakbayan niyang muli si Nicole para yayain na sa loob ng kanilang bahay. Hinanap agad ng kanyang asawa ang kanilang anak na si Tyrone. Pagkakita at halik ni Nicole kay baby Tyrone ay inutusan niya ang mga katulong na maghanda ng pampaligo ng kanyang asawa para makapaglinis ito. Hiniling naman ni Nicole kay Monica na huwag muna itong umuwi katulad ng daddy nito at ni Lester. Gusto nitong manatili muna ang mga ito sa kanilang bahay at makasama nila. Pagkalinis ni Nicole ay sakto namang dumating na ang private doctor na pinatawag niya. Gusto niyang makasiguro na maayos at ligtas ang kanyang asawa. At pagkatapos nitong suriin si Nicole, ay kinausap siya ng doktor para ibilin sa kanya ang mga dapat niyang gawin para gumaling agad ang mga sugat na natamo nito dahil sa nangyari. "May pain reliever akong inireseta sa kanya, Hunter. Painumin mo siya para hindi niya indahin ang mga sugat niya. Then, may antibiotic naman para matuyo agad ang mga sugat niya. Huwag mo muna siyang hayaang gumalaw ng gumalaw para bumalik agad ang lakas niya. At makabubuti kung magbakasyon kayo sa isang peaceful na lugar para unti-unti niyang makalimutan ang mga nangyari. It will help a lot para bumuti ang lagay niya, lalo na't kapapanganak pa lang niya. Tapos ay nangyari pa mga ito sa kanya." Payo ng doktor sa kanya. Tatapusin lang niya ang dapat niyang tapusin kay Liza at magbabakasyon muna silang pamilya. Marami na rin ang nangyari sa kanilang mag-asawa at sa kanilang pamilya. Kaya mabuti nga sigurong ilayo muna niya ang kanyang mag-ina para tumahimik ang kanilang buhay. Kinabukasan ay ibinilin niya kay Monica sa Nicole.
Maging sa kanyang biyanan at kay Lester ay nagpaalam siya na asikasuhin lang niya ang kasong isinampa nila kay Liza. Pagdating niya sa police station kung saan nakadetain si Liza, ay agad na ibinalita sa kanya ng officer in charge na may nalaman sila tungkol kay Liza. Base sa interrogation na ginawa ng mga ito kay Liza, ay nalaman ng mga ito na parang hindi normal ang paraan ng pagsagot nito sa mga pulis. Tawa daw ito ng tawa habang palaging sinasabi na ikakasal daw ito at si Hunter Montefalco ang mapapangasawa nito. Doon nalaman ng mga pulis na may problema si Liza sa pag-iisip. Nakausap din niya ang ama ni Liza kung saan humingi ito ng tawad sa lahat ng ginawa ng anak nito sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang asawa. Pero sa record ni Liza at sa kaso nito, the police officer in charge informed him that they need to transfer her in a mental institution. Yun daw ang pinakamabuti nilang gawin para kay Liza. At pumayag naman ang ama nito sa dapat gawin kay Liza para gumaling ito at mapagbayaran nito ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Nicole, hinawakan ni Monica ang isang kamay niya habang nakaupo siya sa kama nila ni Hunter. Pinagpahinga muna siya ng mga taong nasa kanilang bahay para makabawi siya ng lakas. Ang kanyang daddy muna at si Lester ang nag-aalaga kay Tyrone. Sinabi din sa kanya ni Hunter na may mahalaga itong aayusin pansamantala. Hindi nito direkta na sinabi kung anong bagay ang kailangan nitong ayusin, pero alam naman niyang may kinalaman si Liza sa pinagkakaabalahan ngayon ng kanyang asawa. Pinipilit niyang kalimutan ang lahat ng ginawa nito sa kanya para sa kanilang pamilya. At hindi niya hayaang masira ang pagsasama nila ni Hunter dahil sa mga nangyari na kagagawa ni Liza. Ayos lang ako, Monica. Nakangiti niyang sagot sa matalik niyang kaibigan. Alam niyang hindi ito maglulubay hanggang hindi niya sinasabi dito kung ano talaga nangyari kaya ikinuwento niya ang lahat. At mukat doon ay napamura na lamang ito ng manipis pagkatapos. Baliw talaga ang babaeng yun. Walang hiya siya. Hiyaan mo ng babaeng yun, Nicole, at mabubulok siya sa kulungan habang buhay. Tungkol naman sa buhok mo, huwag ka rin mag-alala at babalik din sa dating ganda at haba ang maganda mong buhok. Inayos pa nito ang bandanan na kapulupot sa ulo niya. Ito pa mismo ang nagsuggest na maglagay na lang muna siya ng tela sa ulo para itago ang nangyari sa kanyang buhok. Bibilhan na lang daw siya nito na magandang wig sa pagbalik nito kinabukasan. Pinipilit nitong palakasin ang kanyang loob at masasabi niyang malaking tulong ang mga sinasabi nito para tuluyan niyang harapin ang buhay ng masaya kasama ang kanyang asawa at anak. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang may kumatok sa pinto ng kanilang kwarto at ilang segundo lang ang lumipas ay agad naman pumasok ang mga lalaking Montefalco. Unang pumasok ang kanyang biyanang lalaki na si Leonardo Montefalco. Sumunod ay ang panganay na anak nito na si Knight at ang bunso sa magkakapatid na Montefalco na si Xavier. Agad niyang nakita ang pag-iba ng aura ng mukha ni Monica nang makita nito si Xavier at tumayo ito mula sa pagkakaupo nito sa gilid ng kanilang kama. Nicole, tawag sa kanya ng kanyang biyanan. Pa, kumusta ka na? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Umupo pa ito sa edge ng kama sa gawing paanan niya. Okay lang po ako, pa. Pinilit niyang maging masaya sa harapan ng pamilya ni Hunter para hindi isipin ng mga ito na hindi niya kayang gampanan ang responsibilidad niya kay Hunter at Tyrone. Si Mama po, bakit hindi niyo isinama? Takang tanong niya at bahagya pa siyang umayos ng upo sa kama. Pasensya ka na, Nicole, at hindi nakasama si Mama sa pagdalaw namin sa'yo. Sinamahan kasi niya ang asawa ko para magpa-check up. Ngayon kasi siya nakaschedule para sa check-up niya sa OB. But they promised na dadaan sila dito mamaya or kinabukasan para madalaw ka. Ang Kuya Knight niya ang sumagot sa tanong niya sa kanilang papa at naintindihan naman niya ang sinabi nito. 2 buwang buntis na pala ang ate Hailey niya kaya todo ingat na ito pati ang asawa nito para sa magiging panganay na anak ng mga ito. Si Baby Tyrone nga pala, Ate Nicole. Nahimigan niyang tanong ni Xavier sa kanya. Nasa guest room si Baby Tyrone. Si Daddy muna ang nag-aalaga habang wala si Hunter. Paliwanag niya at nagtagal halos ng kalahating oras ang pangungumusta ng mga ito sa kanya bago unang nagpaalam si Knight na kailangan na raw nitong umalis at ito ang susundo sa asawa nito sa ospital bago dumiretso ng office.
Ang biyana naman niya ay nagsabing pupuntahan ng balain nito sa guest room para makita na rin ang apo nitong si Tyrone. At ang tanging naiwan na lang sa kanilang kwarto ni Hunter ay siya, si Monica at si Xavier. Napansin naman niya ang hindi pagiging komportable ng kaibigan niya dahil sa nasa paligid lang nito si Xavier. Alam niyang mag-boss ang dalawang iyon kaya natural na ganoon ang gawin nito kapag kaharap ang amo nito. Pero lately ay may kakaiba na siyang nararamdaman kay Monica sa tuwing nagkukwento ito tungkol sa trabaho nito at sa huli ay mauuwi na ang usapan nila sa amo nitong bayaw naman niya. Monica, can we talk? Untag ni Xavier kay Monica na nakatingin lang sa ibang panig ng kwarto na animoy may kung anong hinahanap. Po? Sir? Ulit na tanong ni Monica sa sinabi ni Xavier. Halatang kinakabahan kapag kausap ang boss nito. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap? Okay po. Doon lang parang nag-sink in sa utak nito ang sinabi ng kanyang bayaw. Kung wala lang silang kasamay malamang na nakurot na niya sa hita ang kaibigan niyang si Monica. Masyado kasi itong obvious sa mga ikinikilos nito. Okay lang ba, Ate Nicole? Kung hiramin ko lang saglit ang empleyado ko? Paalam ni Xavier sa kanya. Oo naman. Sige na Monica, kausapin mo muna si Xavier. Pagtataboy niya kay Monica at wala na nga itong nagawa at sumunod na lang ito kay Xavier na nauna nang lumabas ng kwarto. Napangiti na lang siya pagkatapos. Halos paggabi na nang umuwi si Hunter sa kanilang bahay at ibinalita nga nito sa kanya ang nangyari kay Liza. Maging ang paglilipat nito sa isang mental institution ay pinagtapat nito sa kanya. Nalungkot siya sa nangyari kay Liza pero nangyari naman ang lahat ng iyon sa buhay niya because of what she chose to do. At yun ay ang gumawa ng masama just because she really wanted to be loved by the man she really loves. Sabi nga, sa pagmamahal, nagagawa mo ang mga bagay na hindi mo inaakalang kaya mong gawin. Maging ito man ay mabuti o masama. Sa nangyari kay Liza, mas pinili nitong maging masama dahil sa pagmamahal. Yun na lang sigurong nais nitong paraan para takasan ang katotohanan kahit kailan ay hindi ito minahal ni Hunter. At ganoon na lang ang gulat nilang lahat. Nang 3 araw mula nang pinasok si Liza sa mental institution, ay nabalitaan nilang namatay ito. Gamit daw ang tinidor na nakasama sa mga nirarasyong pagkain ay bigla na lang daw sinaksak nito ang sarili ng ilang beses. Dahilan kung bakit ito namatay. 1 linggo pagkatapos ilibing si Liza ay niyaya niya ang kanyang pamilya na magbakasyon sa isa sa mga island sa Palawan. Doon ay makapagpapahinga ng maayos ang asawa niya at kahit papaano ay makakalimutan nito ang hindi magandang nangyari, kabilang na ang ginawa ni Liza sa kanilang pamilya. Silang 3 na mag-anak ang sumakay sa isa sa mga eroplano ng kanyang Kuya Knight para makarating sa Palawan. Plano nilang magbakasyon doon kahit na 1 buwan. Total ay maayos naman ang lahat sa mga hotel na pagmamay-ari niya. At pwede naman niyang utusan kahit si Xavier kung sakaling kailanganin siya sa trabaho. Ang mahalaga ay mabigyan niya ng oras ang kanyang pamilya at hindi na maulit ang masamang nangyari sa kanyang asawa. Han, ang ganda dito. Nakita niyang nakatunghay si Nicole sa isang lake na katabi mismo ng kanilang hotel na kinaroroonan. Napatulog na siguro nito ang kanilang anak na si Tyrone, kaya medyo nakapagpahinga na ito kahit papaano. Siya naman ay may inasikaso lang sa mga gamit nila na dala-dala. Nagustuhan mo ba, honey? Malambing niyang tanong sa kanyang asawa. Hinapit niya ito sa bewang at sa kanya inilapat ang ulo nito sa kanyang malapad na dibdib. Oo, nagustuhan ko, hon. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Ramdam niya ang paninibago ng kanyang asawa sa buhok nito na pinutol ni Liza. Lalo na't alam niyang nasanay itong may mahaba at maganda itong buhok. Nakapulupot pa rin sa ulo nito ang isang floral na tela para itago ang kasalukuyang itsura ng buhok nito. Minsan ay nagsusuot ito ng wig pero madalas ay hindi niya ito nakikitang naglalagay. At mas madalas ay malungkot na lang niya itong nakikitang tinitingnan ang sarili sa salamin. Honey, sinabi ko na ba sa'yo kung gaano kakaganda para sa akin? Bigla ay naitanong niya dito. Naalala niya kasi ang naging away nila dati dahil nagselos ito sa sekretary niya habang malaki ang tiyan nito at pinagbubuntis ang panganay nilang si Tyrone.
Halos murahin na niya ang sarili dahil nasaktan niya ang pinakamamahal niyang asawa dahil hinayaan niyang isipin ito na unti-unti itong nawawala ng ganda sa paningin niya. Umiling ito saglit at saka muling tumingin sa payapang tubig ng lawa. Hindi mo nga ako sinasabihan ng kahit anong compliment. Biglang lumungkot ang itsura nito at doon niya hinaplos ang gilid ng pisngi nito na maputi at makinis. You are the most beautiful and wonderful wife that I will ever had. Ikaw lang mamahalin ko habang buhay, honey. Ikaw at ang mga magiging anak natin ang buhay ko. Magilaw niyang pangako sa asawa niya na ikinangiti nito. Pangako? Paniniguro nito. Walang iba kahit kailan? Opo, honey ko. At lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa kanyang asawa. Hindi siya mabubuhay na hindi nito makakasama. Buong buhay niya ay wala siyang pinangarap kung hindi ang magkaroon ng isang masaya at buong pamilya na kahit kailan ay hindi niya naranasan sa buhay niya. At gagawin niya ang lahat para manatiling buo at masaya ang pamilyang binuo nila ni Nicole. Pinangako niya sa sariling wala siyang ibang hindi gagawin para sa kanyang pamilya. Susiguruhin niyang magiging masaya ang kanyang asawa sa piling niya hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. After 1 year, masayang masaya ang mga tao sa loob ng simbahan ng mga oras na iyon. Sa wakas ay naiharap na rin niya sa altar ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng tumupad ng lahat ng kanyang mga pangarap. Napakaganda ng kanyang asawa sa suot nitong puting gown. Kumikinang ang ganda nito dahil sa mga alahas na suot nito na pawang inaregalo niya dito bago ang kanilang kasal. At ang maganda at mahaba nitong buhok ay bumalik na sa dati. Kaya ganoon na lang ang tuwa nila nang sa wakas ay maging maayos na rin ang lahat sa kanila. Ang mga nangyari sa nakalipas ay tuluyan na nilang nakalimutan. Sa tabi niya ay ang kanilang anak na si Tyrone. Napakalikot nito kaya hawak-hawak ito ng kanyang lolo Leonardo na nasa tabi din niya. Nang magsimulang entourage ay hindi na niya napigilang mapaluha habang papalapit sa kanya ang kanyang asawa. Naka-abresyete ito sa kanyang biyanan na halatang masaya din para sa kanilang dalawa at sa pamilya nila. Ilang segundo pa ang nakalipas ay nasa harapan na niya ang pinakamamahal niyang asawa. Nagtama ang kanilang mga mata at pareho silang natulala nang sa wakas ay ibinigay na ng kanyang biyanan ang kamay ng kanyang asawa sa kanya. Meron itong mga binilin at sa huli ay pinasalamatan siya nito dahil sa pagmamahal niya na ibinibigay para kay Nicole. Nang abutin na niya ang mapuputing kamay ng kanyang asawa ay mas lalong uminit ang kanyang mga mata. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito at sa kanila magkasabay na hinarap ang altar na magkasama. And they take that moment as their most precious time as being one after their wedding in the church. Doon muling nagtama ang kanilang mga mata and from that moment, they knew that they made for each other and they will live happily ever after with their children and soon ay madadagdagan na ang kanilang baby Tyrone. At buong pusong ibinigay ni Nicole ang sarili at ang buo nitong pagkatao kay Hunter ng gabing iyon at sa bawat araw na magkasama sila.